impeached, then that is my end. Isang magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po dito sa ating nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, DZRH special coverage. At ngayon po ay ika-9 na araw na ng impeachment trial. Ngayong araw ay inaasahan ang pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y planong pagpatay at grave threats, gayon din ng inciting to sedition laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang ipagpapatuloy din po mamaya ang cross-examination ng kampo ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag matapos nga pong pagbigyan ng korte ng karagdagang panahon para po sa mga karagdagang katanungan. At minus ang 2x2. Ngayong araw po sana ay makakasama natin si Jerry Baha at Anthony Taberna. Pero sa ngayon po ay ako muna ang inyong makakasama. Ito po si Sister L, Elaine Apit. At maya-maya ay sasamahan tayo ni Yuel Reyes. Pero ngayong araw po ay mayroon tayong guest dito sa studio. Para po mas malinawan, mapag-usapan, lalo na po sa aspeto ng usaping legal. Yun pong naging takbo ng trial kahapon. Mayroon po tayong resource person. Live po natin makakasama dito sa studio. Si Attorney Edrasel, or mas kilala po siya, Attorney Reyes Del Rosario. Isa pong abogado at isa ring registered nurse at isa pong law professor. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Miss Elaine. Ito po ang ating camera attorney. Ayan. Okay. Ito pa. Okay, magandang Yes. hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa DZRH. Ako, Attorney, marami tayong pag-uusapan dito sa ating pagtutok sa impeachment trial. Ngayon po ay ika-9 na araw na. Pero bago ka namin tanungin sa mga usaping legal, mga kailangan malaman ng ating mga kababayan o sa mga nanonood, nakikinig dyan, kailangan nyo pong tumutok para mas marami tayong matutunan at mas maintindihan po natin yung mga aspetong legal pagdating po dito sa impeachment trial. Pero bago natin ituloy ang ating discussion, Attorney, ito muna ang ating kasama pa dito sa studio na makakasama din po natin bago mamaya sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Magandang hapon, Sister L. Magandang hapon, Attorney Reyes. Pasensya na kayo, medyo naghahabol tayo. Parang galing pa sa TV yan. Parang sa impeachment court lang din, magkakaibang room. Pero iisa yung layunin. Kaya ito po, magandang tanghali, magandang hapon ho sa lahat ng ating mga kababayan at hihimayin na natin yung mga nangyari kahapon, Sister L, Attorney. Oo. At eto na nga, ay simulan muna natin. Ako, Yuel, unahan ko na ang pagtatanong kay Attorney. Alam naman natin yung pag-upo sa witness stand kahapon ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director. Pero ito po, Attorney, sa pananaw po ninyo, sa pananaw ng batas, sapat ba? Kasi marami siyang mga ibinulgar kahapon. Mayroon siyang mga bagong statement na hindi, kahit sa media, sa mga press con, ay hindi nababanggit ni Director Matibag. Yung bang kanyang naging testimonya kahapon para patunayan yung mga aligasyon ng umano'y plano or banta sa buhay ng Pangulo, sapat ba yun, Attorney? Well, ako, if you're going to ask me talaga, I've been vocal about this. Nasabi ko talaga na actually these testimonies are not necessary anymore. They are just there. Actually, yung kay Matibag, yung kay Kalilong, and yung kay Attorney yung second witness. Basically, these are all witnesses in order to authenticate the video. Kung totoo ba talaga si video, AI generated ba siya, was it altered? Yun yung basically ang role nila doon. Pero ako, for me, dapat isang NBI agent na lang yung in-invite nila to authenticate. Because at the end of the day, wala naman deny na sinabi ni VP Sara itong mga statements na ito.
No? So yun naman yung importante na tignan natin dito. Sinabi ba ni VP Sara ang statements na ito? That's number one. Number two, ito bang statements na ito, does this constitute as an impeachable offense under our Constitution? And if yes, tama ba? May due process ba sa pag-obtain ng mga evidence na ginamit for this article? And then the impeachment court should decide already. Pero going back to your question, I think sufficient naman na ang naging mga testimonya ng mga witnesses over the past few days, including that of Director Matibag, to really say na merong pananagutan si VP Sara. Whether or not it's impeachable, that's for the impeachment court to decide. Katunayan niyan, attorney, yung kahapon, paulit-ulit na nga yung itinatanong kay Attorney Matibag. Kanina na-interview dito sa DZRH si dating NBI Director Jimmy Santiago, yung unang nag-investigate. Ang sabi nga niya, kung sa kanya daw mangyari, baka mapukpok niya sa ulo yung ng gabel. Pero may bitaw ba? May impact ba yung binitawan ni Attorney Matibag kahapon? Well, definitely, no? Because again, ang kailangan lang naman i-prove doon ni NBI Director Matibag is that authentic ba yung video na yun? Sa investigasyon ba ng NBI, nalaman ba nila na authentic yung video? That's number one, na-preserve ba nila ng maayos? Finalo ba nila yung due process in authenticating this evidence? Finalo ba nila yung rules of court in authenticating this evidence? Because meron po tayong rules on electronic evidence under our rules of court. So they have to, yun yung dapat i-determine. And lastly, ang naging pinakamalaking testimony kasi dito ng mga NBI agents and including Director Matibag is that nagkaroon kasi ng sariling investigasyon ang NBI. NBI, yes. They have to determine now whether or not that particular threat was real. Kasi if it is real, then basically, and they also determined if capable ba si VP Sara Duterte to execute these threats, then basically that's not only a threat to the President but also a threat to the national security of the Philippines because whatever happens to the President will affect all of us. So attorney, follow up ko lang kasi doon sa nabanggit mo, it's up to them para kumbaga patunayan na yung yung investigation ng NBI. Sa tingin mo po ba ay pwede nang ituring na ebidensya yung assessment ng NBI kahit kasi wala pang criminal case na ifa-file. So ano po sa tingin nyo po, pwede na yun, tatayo na kumbaga? Well, we have to remember na this is not a criminal proceeding. This is the impeachment court. For criminal proceeding kasi, dapat certain yung evidence. No? So, ibig sabihin nito, dapat there should be guilt beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin nito, dapat walang pagdududa na ginawa talaga ng taong yun ang krimen. Pero again, this is an impeachment court and under the impeachment court, hindi strictly followed yung ganong klaseng quantum of evidence na tinatawag namin sa batas. So, ang kailangan lang talaga i-prove ng impeachment court is that yung sinabi ba ni VP Sara, is it considered as betrayal of public trust? Is it considered as other high crimes na masasabi natin talaga na because of her statements, hindi na siya fit to hold her office. Yun lang naman yung kailangan talaga i-prove And fortunately or unfortunately, it's up for the senator judges to decide. And alam naman natin na may mga sariling biases itong mga senator judges na ito, which at the end of the day will definitely affect their decision. No? Although yung constitution natin and the rules on impeachment is very clear that isa lang ang hinihingi po for senator judges is for them to be impartial. Wala nang ibang hinihingi. Hindi sinasabi doon na dapat dapat wala kayong political affiliation or anything. You just have to be impartial. And pag pinakita ng mga senator judges sa atin na partial sila in any way, then of course that removes the credibility of the impeachment court. Buti nabanggit niyo, attorney, kahapon naging issue po yung yung statement, yung affidavit na ipinresent ni Director Matibag, yung affidavit ni Arturo Las Cañas, naging issue na hindi raw po notarized at walang wet signature. Nabanggit nyo rin na hindi to criminal proceeding. So, anong may weight ba yung inilahad na affidavit? Well, yung affidavit na yun, for me, it was a wrong move on the prosecution to even present that particular affidavit if it wasn't notarized and there's no wet signature. Because at the end of the day, ang tawag dyan ng korte, it's just a mere scrap of paper. Parang you're just, ang isang dokumento na may naglalagay ng mga affidavit tapos wala kang authentication through or wala kang notarization. At the end of the day, it's just
parang papel lang, parang print mo lang eh. So there's no probative value of that particular document. And at the same time, again, nawawala tayo sa totoong usapin. Ang tanong lang naman supposedly dito, sinabi ba ni VP Sara yung statement sa yon? If yes, then ito ba ay impeachable of offense? And if yes, then you convict VP Sara. End of story. Ang ginagawa kasi ngayon ng prosecution and the defense particularly is they are attacking the credibility of the witness. Which as a lawyer naman, I totally understand. Kasi at the end of the day, kahit sinong defense lawyer ilagay mo dyan, may hirapan talaga. Because millions of Filipinos were able to watch the video of VP Sara threatening the president. So, sino pa bang magsasabi na hindi totoo yung video na yan? Diba? So, Attorney, susugan ko lang yung binanggit ni Yuel. Kasi aside nga doon sa iba pang mga present yung kay Las Cañas, mayroon pa pong mga pinakitang video katulad na lang nung pagsuntok niya sa sheriff, di ba? Oo. So, itong mga ganitong klase ng video or iba pang mga pinapakitang mga kumbaga parang ebidensya na sumusuporta. Meron kasi silang binabanggit ang prosecution kahapon, attorney, yung pattern of violence na tinatawag. Sa tingin niyo po ba, attorney, ito may legal na bigat ito na ipinakita nila na we want to establish na capable ang vice president dahil may mga ganito siyang prior na ginagawa? Yeah, definitely. What they are trying to establish is the fact na may capacity ang vice president to execute these violent threats. Diba? Yes. Kasi well, although naman, sinasabi ko nga, the threats in itself are sufficient. Pero kasi if sabihin mo na capable ang Vice President to execute those threats, sinabi na rin ito ng Supreme Court dati na parang may malaki ang probative value nun because at the end of the day, if these are mere threats only, then ang mangyayari dito, walang dapat maramdaman na kaba o takot yung nakakatanggap ng threat na yun. Right. But if alam nung taong yon na capable ang nagbigay ng threat to execute all of these threats na kumbaga hindi na lang sasabihin na sige papatayin kita, pero at the end of the day meron siyang history na pumatay talaga siya ng tao, then that will tell you na baka nga dapat matakot ako kasi ganitong klaseng tao yung nag-threaten sa akin. Attorney, dun sa binigay kahapon na example ni Attorney Matibag, yung ginawa nila ng comparison yung statement ng kapatid niya, si Mayor Baste. Tingin nyo na-establish ng maayos yun? Well, yung yung pagsali kay Baste is to establish na itong Duterte family as a whole, they're somehow violent, di ba? Because alam naman natin yung mga pronouncements ng Duterte family and they are known for being blunt, being straight to the point, and at the end of the day kasi hindi rin natin may ignore na yung mga statements si Baste Duterte na isang ulo lang yung gusto nila, yung ulo ng presidente. These are actually threatening on the part of the NBI. Kaya nga si NBI conducted its investigation because yun nga, these threats are directed towards the president. Na-raise nga ni Senator Raffy Tulfo na kung ang isang ordinaryong tao nga hinuli kagad because he posted something about former President Rodrigo Duterte, why not for the Vice President? That's why the NBI is there, they investigated already. Actually, sabi nga ni Raffy Tulfo, bakit hindi nyo hinuli kagad si VP Sara if may threat naman pala? Well, at the end of the day, I feel like these are part of the parang perks of holding a high position in government. Anyway, mayroon pa tayong mga katanungan. Ako, gusto ko namang puntahan ngayon, attorney, yung pagdating sa cross-examination. Pasensya na po kayo, marami kaming tanong. Inom ka muna, attorney. Pagka ganito talaga pagkakataon, abogado talaga yung na magaling mag-explain tulad ni attorney. Mabilis maintindihan ng pangkaraniwang mamamayan. Kasi mahirap kasi yung gagamit tayo mga malalim, mga technical terms, mga mahirap intindihin. Pero at least na-i-explain natin sa tao kung paano mas iintindihin yung nagiging takbo ng impeachment trial. Kasi alam naman natin na may kanya-kanya tayong opinion, but at the end of the day, kailangan nating malaman yung mga legal na basihan kung paano magde-decide yung mga senator judges natin. Kasi hindi naman pwedeng, hindi, manuko si so gusto ko, hindi ma-impeach si VP Sara. Or gusto ko si VP Sara, kaya dapat ganito, ganyan. So mahirap yun. Ako, attorney, puntahan ko itong tungkol sa cross-examination ng depensa muna ako, sa depensa. Sa tingin ba ninyo,
attorney, kasi alam naman natin medyo parang yung iba may notion na ay ang bata nung nagtatanong doon sa nung lawyer sa defense, attorney Vinluan, 'di ba? Yung masyadong baget si attorney Vinluan. Pero hindi po 'yun sa pagiging batang abogado dahil ang mga abogado natin magagaling yan, pumasa po yan ng bar exam, hindi lang po yan overnight. Pero ito attorney, sa pagtatanong po ng depensa na sa tingin po ba ninyo nagpapahina po ba ito ng kredibilidad ng isang testigo? Medyo generic ang aking katanungan na attorney sa kanya sa mga testimonya. Kasi parang pag napapansin ko, parang pagka may mga tanong si attorney Vinluan, 'di ba? Parang objection, ganito, ganyan. So sa tingin niyo po ba yung role ng isang defense ng tinatanong ko, ayun. So ano po ba yung obserbasyon nyo doon muna sa side ng depensa? Well, I totally understand the defense lawyers because at the end of the day nga, sabi ko nga kanina, mahihirapan talaga sila because there's no denying that VP Sara said all of these things. So yung substantial part ng kaso, established na yun wala ka na magagawa. So what they're doing now is they're trying to attack the credibility of the witness to say na, Senator Judges, wag yung pakinggan tong witness na to. Parang ang hirap kasi attorney. Yes. Oo. Well, that's part of our job, no? Kaya nga minsan, kunyari, si Attorney Vinluan, kinikriticize siya ng ibang lawyers because naalala nyo, last week, sinabi niya na si VP Sara nga 80% ang grade tapos mas malaki pa yung grade niya sa most lawyers in this room. So a lot of lawyers are taken aback. Pero at the end of the day, you have to do everything in order to defend your client. And minsan for an ordinary person na nanonood ngayon, no, it might seem like baka sabihin nila, ba't ganyan yung mga lawyers, sobrang aggressive, ba't ganyan yung mga lawyers, kailangan talagang awayin nila yung witness. Pero at the end of the day kasi, what they're trying to do is they're trying to destroy the credibility of witness. And one way to do that is to intimidate the witness. And when you intimidate the witness kasi medyo nawawala siya sa focus. Sa flow ng pag-iisip niya, di ba? Kunyari, tatakutin ka na, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Actually, bawal yan kasi you're arguing already with the witness. Pero ginagawa yun ng defense ngayon kasi gusto nilang i-discarril yung and mawala yung credibility ng witnesses by intimidating them para mawala sila doon sa flow of gusto nilang sabihin. Minsan kasi when you get anxious because of intimidation, nawawala ka sa gusto mong sabihin, hindi mo na masasabi. So yun yung ginagawa nila. So ang sinasabi ng maraming lawyers dito that somehow medyo nagiging borderline unethical na siya because at the end of the day alam namin yung rules. For example, if you argue with the witness, alam namin na bawal yon. Still you do it in order to intimidate that witness. So medyo may question na. And another yung pinoint out ko nga kanina na lawyers never bring up we never bring up our grades. Diba? Never kong bringing up na mas malaki pa nga yung grade ko kay VP Sara. Pero joke lang. Alam na namin ngayon, attorney. Pero at the end of the day, these are not issues supposedly for lawyers. At the end of the day, tama ka if you pass the bar already, you have that credibility already na pinagharapan mo tong degree mo. So we don't understand that part, and whatever their strategy is, hindi namin maintindihan yung part na yun kasi it's basically irrelevant to the discussion. So I feel like ang magiging strategy nila i-distract yung tao from the real conversations. Kasi when Attorney Vinluan said that, yun yung naging focus Instead of the substantial aspects na nangyari doon sa impeachment, yun yung naging focus. Kaya minsan na pag-uusapan namin ng ibang lawyers, parang ang ginagawa ng defense ngayon, they're just parang playing, since this is very public, no? Since they're playing already with the emotions of the public na parang they're trying to produce sound bites already for the vloggers na i-post natin ito kasi ang galing ni Vinluan dito. So mawawala na or madidistract yung mga tao sa tunay at totoong usapin. Pero sign ba yun, attorney, na substantive yung evidence? Kasi kung ang inaatake nila yung mismong nagsasalita at hindi yung mismong ebidensya, sign na ba yun na medyo malakas yung ebidensya laban sa kanila? Correct. Correct. That's a very good observation, Sir Yuel. Because at the end of the day nga, if you can't attack already the substantive part, you attack the technicalities, you attack the credibility of the witness. So basically, doon ka na lang mag-focus. Kasi nga, even the defense, inamin nila na totoo yung video at sinabi ni VP Sara yung mga statements na yon. It's just a matter of proving now na those statements were not
actual threats, and those statements were actually done, sabi nga nila, di ba, i-play natin yung 2-hour video kasi may context yan. Pero at the end of the day, you just need 2 minutes. You watch that 2 minutes and you ask yourself, kung ako ba makatanggap nitong words na to, will I be threatened? Knowing that this is coming from the Vice President, this is coming from a person with a history of violence, no, public violence. Sinapak niya nga yung sheriff eh. Paano pa ako kung ordinaryong tao ko tapos sinabihan ako ni Vice President na papapatay kita, di ba? So more so for the President of the Philippines, because you also have to remember na sino ba ang magbe-benefit kung mamatay ang presidente? So parang medyo doon tayo sa rule of succession. Correct. Na tinatawag. Kumbaga, Ma'am Elaine, may motibo siya. May motibo. Yeah. So ito po again, base po ito sa obserbasyon, opinion ng isang may alam sa batas, isang abogado. Baka kasi bigla kang i-bash Attorney Del Rosario. Pero rin yung nangyari kahapon eh. So, wala naman tayo ibang pag-uusapan. Pero mas okay kasi talaga na may mga abogado tayo ditong kausap. Kasi kami po, attorney, ay hindi naman kami mga abogado. Nakakaintindi kami ng batas, pero of course, may mga mas malalim na eksplanasyon na kailangan pong mas maintindihan. At sa ating pagbabalik, marami pa po tayong tatalakayin. Mag-commercial break lang po muna tayo. Pilipinas ang oras, 5 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at Jinsia Rich